Sabi mo. Hola mga Lods, so nandito kami ngayon sa Seoul dahil kukunin ko na yung pinatranslate ko na documents. Isa sa mga requirements para sa pagpaprocess ko ng nasyonalidad. So nagpa-translate ako ng NBI na galing ng Pilipinas tsaka PSA, ayun yung birth certificate. So dito sa Calle Mayor, dito sa Seoul, namin pina-translate yung documents. Ang presyo ng sa NBI ay nasa magkano? Oh! Wait lang. Yung presyo ng pagpapatranslate ng NBI ay nasa 24 euro. Tapos yung presyo naman ng pagpapatranslate ng PSA or ng birth certificate nasa 21 euro. So nung nagtanong ako sa Facebook page ko kung saan dito mas legit o mas mabilis mag-process, ang sabi nila is yung ito nga yung Tradux na matatagpuan dito sa Calle Mayor. So ilalagay ko na lang dito mga Lods yung address niya, and then okay siya talaga, mabilis niya kasi kailan lang namin siya kinuha nung Friday yata, mabilis lang. So papakita ko sa inyo kung saan banda yun para mas madali yung puntahan sa mga Pilipino na nandito sa Madrid na magpapatranslate din. Yung iba mga documents, tanungin nyo na lang kung magkano yung presyo nun, kasi yung kay Carino magpapatranslate naman siya ng birth certificate niya dito sa Spain from Spanish to English. Yung sa akin kasi yung mga documents ko, di ba, mula sa Pilipinas, naka-English, kailangan i-translate ng Spanish. So yung presyo ng kanya na sa'yo, presyo ng birth certificate ni Carino na Spanish to English, nasa 65 euro yung presyo niya mga Lods. Hindi ko din alam. Ito yung lugar Lods na hindi nauubusan ng turista kahit anong buwan, parang lagi na lang bakasyon dito sa lugar na to. Thank you pala dun sa mga suggest ng Tradux. Maraming salamat dun sa mga sumagot. Ayun talaga yung pinuntahan ko kasi ang daming magandang review sa kanya. Kaya doon na kami pumunta at magpa-translate talaga. Ang dami rin ditong mga counterfeit na products. Diyan mo binili yung Gucci mo? Di ba yung Gucci mo dyan mo binili? Yung binili mo, bumili ka ng Gucci dyan noong nakarang araw. Yung ginagamit. Suki nga pala si Carino ng mga Gucci bag sa mga ganyang nagbebenta. Mukha mo. Kaya pag napansin niyo yung bag niya, alam niyo na, galing yun dito sa kalye. Ay. So ayan mga Lods, kapag nandito na kayo sa pinaka-sentro na to, ito yung metro ng Seoul. Ayan, pupunta kayo doon, makikita nyo yung bangko ng BBVA or BBVA. Then may KFC doon, yung kalye na yun, diretso na doon, mas malapit na lang, madali nyo na lang makikita yung Tradux. So ayan mga Lods, diba, Metro Seoul. Then meron ditong La Mallorquina. Ayan, bilihan ng pastry. Tapos merong may McDo pala dito, madali lang mahanap. Ayan yung KFC, yung bangko. Then itong kalyan na to, dire-diretso na lang. Malapit na to doon sa kung sa tayo nagpa-translate. Kita nyo yun? Ay, cakes. Ito yung mga cakes na mukhang masarap pero hindi ko alam kung masarap talaga. Pero mukhang masarap talaga oh. Mahal. Sabi ni Carino masarap daw. Dire-diretsuhin lang natin yung lakad na yan. Then sa kalye na lang to, yan na din mismo. Bandang kanan lang. Building siya na parang
edipisyo o parang bahay din, residential, aakyat lang tayo. Then mamaya pala mga lods, pupunta na ako sa abogado, pupunta namin sa abogado para ipasa yung iba sa mga requirements. Meron na akong listahan ng mga requirements talaga na kompleto, pero na sinunod ko lang din yung requirements ni Carino kasi nga di ba nag-apply na siya ng nasyonalidad, Espanyol na siya ngayon. Pero sa kanya kasi iba yung case niya, dito siya nag-aral. Kaya yung possible na mga requirements na hingiin sa akin iba. Bale, so mamaya i-discuss natin kung ano-ano yung mga yun. Kung ano-ano yung mga kailangan sa Pilipinas, kung ano kailangan yung mga ipa-translate. Okay? So abangan ninyo mamaya pagkagaling namin sa abogado. And then papakita ko sa inyo kung saan kami abogado para pwede rin kayo doon kung gusto ninyo. Doon lang yung malapit sa Cuatro Caminos, malapit sa palengke. Doon siya nagpaayos ng kanyang nasyonalidad. Dito yung may masarap na churros, yung San Gines. Ito yung konting kembot na lang. Kung nakita nyo itong Senzu, malapit na tayo mga lods. Actually dito na tayo. Machi-machi, choreria, machi-machi, ayan. Meron siyang katapat na souvenirs. Ayan yung mga ano ninyo, palatandaan ninyo. Kasi kapag pumasok kayo doon, Plaza Mayor na yun doon. Doon kami dati tumatambay. So ito na tayo mga lods. Kailangan mo pala withdraw. Calle Mayor, numero 32. Ano, Calle Mayor, tapos 32. Papasok tayo dito. Hanapin lang natin kung ano yung timbre niya. So masasuggest ko mga lods, kasi wala silang datapo no, or yung pang tap, pambayad ng card. Mag-ready na kayo na kaagad ng cash kasi mas prepared nila yung cash. I-send ko na lang sa inyo mga lods. Second floor yun, ha? Second floor. So i-flash ko na lang sa screen yung contact number. Kapag nakita nyo sarado yung pinto, tawagan nyo na lang para pagbuksan kayo. Okay ba yung elevator? Paliit. So ito yung kanilang Tradox. So pwede pala kayo magbayad ng mitad, magkakalahati. Down payment kayo, tapos yung next na half is kapag i-claim nyo na yung documents mga lods. So yung mga lods nakuha na namin, i-check nyo lang kung tama yung mga documents. Kapag makapatranslate kayo, syempre yung original, hindi naman ang mo. Sorry kasi pag ganyan siya yung original copy ng inyong documents na ipapatranslate nyo, kailangan nyo i-present. Pali. So ngayon, lalapang muna tayo. Lunch muna. Ito yung favorite part ko dito mga lods. Kasi sa side na to, nandito yung Four Seasons. Kaya ang ganda dito, mas ma-appreciate nyo dito kapag gabi na. Ito yung, di ba, andun yung pinaka-sentro ng Seoul. Pakit lang kayo dito. Ganda dito. Dito yung merong video si Manny Pacquiao na nagbigay siya ng pera sa mga nagtutugtog ng music Dito yun sa area na yun. Ganda nitong area na to. Private residences. Talaga. May mga residensya din to. Taray. Ito, may area na mga nakatira. So may area para mga nakatira mayayaman talaga dito. Mga mayayaman sa Spain. Ito, hotel. Ayun yung may residensya. Ang ganda. Voy a asomarme. Entra. Ito yung Hermes. Taray. Ang ganda ng pagkakagawa.
Pag Pasko dito, ang ganda ng decor nila dito. Alam mo Syempre. yung GoPro mo, meron pang sentimos. May? Sentimos sa Ah, gilid. may magnet kasi. Ayun o. Ah, ang ganda. Pero ang init. August na kasi ngayon, kaya ito na yung kasagsagan talaga ng napakainit talaga. Tingnan natin mula sa malayo yung Four Seasons. Ang ganda. Ah. Diba? Ang ganda. Pero ang init. Ito naman papunta yung Banco Espanya. Kung saan pinoportrayo o ginagaya yung sa Money Heist. Mas ma-appreciate nyo dito kapag gabi. Dahil maraming ilaw. Tsaka mas romantic kapag sa gabi mga lods. Masasuggest ko sa inyo mga lods, pag pupunta kayo dito sa Spain, huwag summer, huwag July, huwag August, ganyang mga buwan kasi napakainit. Mas maganda yung tipong malamig na panahon, winter ganyan o spring, yung makatas gusto nyo mag-OOTD, mas okay. Kasi kapag dito ay super init, pero ang init dito dry, hindi yung malagkit. Sa atin kasi sa Pilipinas, di ba, pag mainit, malagkit. Kasi nga malapit tayo sa mga dagat. Dito, dry siya. So, nandito tayo load sa metro ng Alvarado. Ayan. Konting lakad lang doon. Nandun na yung abogado. Malapit lang yung sa office namin dati. Halos kapitbahay lang. Dito yung office namin dati. Pero wala pa. Then dito lang. Ah, ito na pala. Saan po may nakita kayong bilihan ng sorbetes. Ayan, yung helado Palacio. Dito. Dito ba yun? Ito no, si Luis. Tama ba ako? Abogado. Ito siya, di ba? Si Luis. Pasok lang dito. Then sa kanan. Tayo sa kanan. Abogado. Hindi tayo pwede mag-video dito. 2,000 years later. So ayan na nga mga lutsa, nakauwi na tayo dito sa bahay pagkatapos ng isang buong araw natin paglalakad ng ating mga kailangan para lang may pasa natin ang mga requirements para sa pagiging nasyonalidad o pagiging Espanyol. So pagkatapos namin nakausap yung abogado, ito yung pinakalistahan ng mga kumpletong requirements para maging Espanyol. Ayan, lalagay ko na lang dito mga lods. Yan mga yan, basahin nyo na lang, i-post nyo na lang at sulat ninyo kung interesado kayo at kung magpa-process na rin kayo para maging Espanyol. Ayan, ayan yung mga requirements. Okay? Tapos mga lods, 'di ba? Na ipasa ko na lahat ng mga requirements. Ang bayad nito ay nasa 455 euro. So once na ang ginawa ko ay nag-bank transfer na lang ako sa kanya sa mismong abogado. Okay, on the spot bayad para kinabukasan ipaprocess na kaagad. Okay? And then pagkatapos nun, pag na-process na niya, hihintayin na lang natin kung ano yung magiging resulta. O pwedeng tumagal ng 3 hanggang 7 buwan. Maswerte na lang tayo kapag hanggang 3 buwan lang. Kung 3 buwan ngayon, August, September, October, November, o bago matapos yung taon,
ma-reach ko yung goal ko talaga na bago matapos yung taon, maging Espanyol na ako. Or pinakalit na niyan ay first quarter na ng 2026. Pero yung iba kasi, madali lang talaga pagkapasa nila ng mga requirements after 3 months. Ayun na, meron ng resulta. Then kung ano na yung gagawin pagkatapos ng meron ng resulta, ayun na yung next natin na iba-vlog. Kasi ayan na yung kukuha ka na ng appointment para manumpa bilang pagtanggap na magiging Espanyol ka na. Tapos, ay no, meron pa yan. Magkakaroon ka ng panibagong birth certificate. Pagka meron ka ng birth certificate na Spanish, ayun ay manunumpa. So, kapag nakasumpa ka na, pupunta ka na ngayon sa polisiya or sa police, sa komisariya, sa headquarters nila para doon mo kukunin yung Spanish passport mo. Tapos, ang DNI mo. Ang DNI, ang ibig sabihin ng DNI ay Dokumento Nacional de Identidad. Okay? Kung dati, hindi ka pa Spanish, ang meron lang tayo ay NIE. Ngayon, DNI na. Ang NIE, hindi ako nagkakamali, ay Numero Identidad Extranjero. Okay? So, ang pinaka-purpose nun ay ayun yung magiging parang sa atin sa Pilipinas na hanggang ngayon wala pa rin nare-receive ang lahat. Katulad ko na nag-apply ako, national ID, ayun yung katumbas nun. Pag lalabas ka sa Espanya na sakop ang European Union o ang Europa, ay kahit yun lang ang dala mo, makakalabas ka na, hindi mo na kailangan ng pasaporte. Pero kung outside Europe, kailangan mo mag-present ng passport. Sa mga pagpaprocess din na mga Pilipino, kumpletuhin nyo lang yung mga requirements na yan. Tapos, yung abogado ko na pinakita ko sa inyo, po pwede din kayo doon magpaayos. At saka yung pagkuha ng bagong passport, na Spanish passport, tsaka ng DNI, isang araw lang. Ang bilis! Isang araw lang yung pagpaproseso nun. Pupunta ka lang sa police headquarters kasi doon piniprint. Ganun kadali dito mga lods. As in, nakaka-amaze. So, next time, ituturo ko sa inyo kasi nagtanong din ako kung paano magkaroon ng student visa. Ayan, marami nagtatanong sa akin yan sa TikTok, sa Facebook, kung paano pagpuproseso ng student visa at kung ano yung mas best way. Kaya abangan nyo yan mga lods. Kaya naman, maraming salamat sa inyong panonood. At kung gusto nyo abangan yung aking mga vlog, please don't forget to follow and subscribe to my to all my social media accounts. Okay, merong Facebook, TikTok, tsaka YouTube. Bueno, ayan na muna yung maibibigay ko sa inyo. Okay, maraming salamat ulit sa panonood and hasta luego mga lods. Magpa-process din ng papel. Good luck. Okay? Ciao.